Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Chop. So ngayong umaga, sabi ko sa misis ko, bakit basa dito sa ilalim? Umambon ba? Sabi niya, hindi, nagdilig ako. Sabi ko, bakit basa dito banda? Sabi niya, umambon ng konti. So ito yung advantage ng outdoor. Kasi kapag umuulan o umaambon, nadidiligan ng konti yung ating halaman. Kasabay na rin ito kapag outdoor ka, syempre libre yung liwanag na nare-receive mo o yung sunlight. At ito yung gusto ng mga halaman kahit na hindi carnivorous plant, yung morning sunlight. So kaya dun sa mga tulad ko na allergic sa bill, na malataas yung bill sa kuryente, pwede tayong outdoor o yung sa labas natin lalagay yung halaman natin. Pero may mga kaakibat na disadvantage kapag ka outdoor. Nandun na yung mabilis na matuyo yung iyong media, so kaya magdidilig ka ng often. So ang gagawin mo na lang water tray tulad ng ginagawa ko dito. Kapag ka water tray naman, syempre kailangan at outdoor ka, kailangan meron kang water tray na nakakatulong na hindi agad umiinit yung iyong ilalim ng paso. Kasi may mga halaman na gusto nila na malamig yung kanilang root system. So ang ginagamit namin dito kapag para hindi uminit yung root system ng aking mga halaman ay styrobox. So itong styrobox na to siguro mahigit na 6 na taon, kasi before pa kami mag carnivorous plant, nandito na to. Ginagamit namin to sa hydroponics, yung Kratky method, no? So may mga ibabaw to wala na dito kasi yung kukusa na ginamit na yata namin pang package dati. So, kapag kami nabili sa malayo, ito yung ginagamit namin pang package, kaya naubos. Kung alam ko lang na mapipace out yung ganitong disenyo ng styrobox, hindi ko ginamit na pang na pang package. Pero ganun pa man, meron naman tayong ibang styrobox na nakuha last time. So tinitesting pa natin kung okay yung ganitong styrobox. Bakit tinitesting pa? Kasi mas mataas po yan kaysa sa nakasanayan. At ang butas na ito ay kokonti. Ayan lang, oh. Isa or dalawa. Ayan. So yun nga, sa outdoor set, kailangan nyo ng diskarte. Hindi lang mabilis na pagkatuyo, pagkainit ng root system ang kaharapin nyo. Nandiyan na yung malakas na hangin, no? Nandiyan na yung bagyo, at nandiyan na rin yung mga critters o yung mga hayop na pwedeng kumain ng mga halaman nyo. Like for example, ibon na ginagawang nesting materials, yung mga ultra rare yung mga Venus flytrap or ibang halaman, no? At naranasan namin yan nung nag-umpisa pa lang kami, na yung bloody nurse dati ay yung kakarampot na maliit na bloody nurse. Sabi, bigay tayo ng example. Gaano kaliit yung bloody nurse dati na hinabol ko pa para lang hindi mawala. So siguro ganito, malaki pa nga ito eh. Yung ganyang kalaki. Yung mga ganyang kalaking bloody nurse dati na may bumili sa akin. Noong time na yung panahon na yun, 3.5 pa ang presyo niyan. Pero ngayon mumurahin na lang. Ngayon ganito kalaki, 500 na lang yan. 5 na lang yun natira sa 3.5. So dati nung 3.5 pa yung ganong kalaking halaman, hinabol ko yan dahil sabi ko, ba't nawala yung bibili na sana. At nakita ko, no, na medyo gutay-gutay na, pero hindi niya nadala, nahulog niya, no, at nabuhay ko pa yung halaman na yun. Pero sa ibang pagkakataon, may mga nadadali rin akong halaman, no? Nandyan may daga na ginawang pagkain. Tapos meron akong mga rare na mga plants like yung kabibili ko pa lang na Helianthera nutans yung time na yun, talaga naman nawala. At nung hinanap ko,
nakita ko na ginawang nesting materials naman ng mga daga na sa ilalim ng media nakatira. So ayun yung mga ilang mga bagay na pwede nyong kaharapin. So ang isa sa mga pwede nyong magawa kapag may ganun yung early sign na meron kayong mga kasamang mga critters or daga or ibang mga ibang mga pwedeng maging nesting materials or pagkain yung mga halaman nyo. So pag ganun pa lang, gawin nyo ng tawag dito, gawan nyo ng solusyon. Isa sa mga solusyon sa ibon at daga at iba pa, halimbawa kapitbahay, kaibigan, kaklase ng anak mo na kapag pumunta dito, pinaglalaroin yung mga halaman, protectionan nyo. Kung hindi nyo pwedeng i-cage na yung mga makukulit, ay siyempre i-cage nyo yung halaman nyo. So kaya nga itong ating halaman, nasa loob tayo ng malaking cage. Pero nag-uumpisa pa lang kami, nasa maliit na cage ang mga yan. So ang ginagamit namin dati yung mga ganitong cage, pero mas maliit pa ang cage na ginagamit namin yung single and double cage na nabibili sa pet shop, so ayun yung ginagamit namin. So pagka ayun ang ginamit mo, hindi makakapasok kahit sa maliit na daga. So just give you an example, baba tayo dito kung nasaan yung ating cage para alam nyo kung anong klaseng cage yung binabanggit ko. So ayan, ganitong klase ng cage. So sa ganitong klaseng cage, kahit na daga hindi makapapasok, kahit nga bubwit minsan hindi nakasya dito, so ganun, kung magkasya ang bubwit, edi mag-resort kayo sa mga chicken wire, Bakit naman kayo gagamit nun? Sir, ba't naman kami gagamit nun? Siyempre naman, para maprotektahan yung halaman nyo. So, ginawa namin yung dati. So, at effective. But ngayon, may ibang pamamaraan rin na pwede kayong gawin. Yun, nagtatrap kami ng mga, may galagay kami ng mouse trap. At ngayon, tinanggal na namin. Kahit cute sila, dumating yung time na kailangan na namin talaga mag-decide na hanapin yung bahay ng mga critters dito. So, ayun, pag tinanggal nyo yung bahay nila at source ng kung saan puro pagkain na dahil kesa dito nitira, alisin nyo lang, pero yung bahay nila pag tinanggal nyo, bihira na bumalik yan. So, nung nilinis namin yung bahay nila, tinanggal namin at nakita nila na hindi na magandang balikan, so hindi na nila yun binalikan. So yan, mahalaga rin na outdoor kayo, matuto kayong mag-acclimate kahit naman indoor, diba? So sa outdoor, ang mga BFT usually niyan ay kayang-kaya nila mag-acclimate, pero na lang syempre dun sa mga BFT nyo na lalampas na 5K pataas, yung mga medyo mahal, kasi pagka mahal, ang hirap is mag-isagal na ilabas agad, Sabi ko nga, maraming mga danger or mga pwedeng issue kayong kaharapin. Usually pa yan, pag yung mga 5K pataas, syempre iba dun variegated. So sa mga variegated na halaman, medyo iba yung way ng pag-a-adjust nila. Ayaw nila minsan na sobrang init agad, natutuyo o umiitim agad yung mga dulo-dulo nila, tapos ayaw naman nilang ibababad mo, natutunaw naman. So hanap ka ng paraan, pwede mong gawin, ilagay sila sa mas humid na lalagyan. So dito naman, na-acclimate ko dito yung mga ilang linggo ko isang linggo mahigit pa lang na mga sanju. Ngayon, kahit na ulanan sila kanina, nagjuju na sila ngayon. May mga ilang halaman na gusto sa high humidity, may ilan na ayaw. Napansin ko yan, nakala ko high humidity okay na, pero itong Capensis, mas high yung humidity nila, mas ayaw nila.
Pero kailangan ko silang ilagay doon ng ilang panahon para naman hindi sila agad madali ng sobrang init. So, after kong mailagay sila ng 1 linggo mahigit, ay inilabas ko na rin sila dito. At yan, lo and behold, yan. Unti na sila na-acclimate. Okay lang na mag-decline yung health nila, tulad magkaroon ng mga dried or brown part. Huwag lang yung mga new growth. Kasi pag new growth na yung nadali, wala na. No? Pero nangyayari talaga yan, no? Sa mga ibang mga halaman na minsan nasasobrahan kayo ng moisture o nadadali ng mga fungus or peste o kung ano man ang dahilan. Gusto lang nila ay end of life nila. So, ayan. Dito naman, wala pang nakikita. Buti naman. Ayan. Hinitingnan ko rin. Alam ko kasi may ilan dito. Wala pala. Kasi yung isa dito na nahabili. Ayan. Kaya wala yun dyan. So, ito yung mga plants pala natin na ina-acclimate ngayon. Nauna na ko lang itong inilabas. Itong mga capensis na ito. Capensis alba, narrow, and wide. Yung typical, yung wide. Alam niyo yung typical na mga, tingnan ko lang ng saglit. Yung wide, tingnan nyo. Yung malalaki nung, kaya nga wide eh. Pero yung ano nyo ba, pansinin nyo kung meron kayong wide at meron kayong pure red at na alba. Ang papayat nung narrow yung sa syempre yung red and alba. Pero pagdating sa wide, para siyang paakyat talaga yung tubo niya na parang napaka macho tignan nung capensis na na wide. Ayun ang napansin ko kasi ilang ako nagkaroon ng wide. Nung mga nauna na pag-aalaga kung meron ako ay ewan ko kung eto yun, yung red. Kasi yung akin kahit nakapulsan ko, hindi naman siya super red tulad na itong red na to. Kapag ka ito na pulsan ko na, makikita niyo yung sinasabi ko. At yung mga nakabili sa akin ng una, red na red talaga yung capensis red. Tingnan ko yan, kapag ka ito ay nag-pure red sa pulsan, malamang iba yung una kong capensis. So ito naman yung alba. Ito kahit ibilog mo to, yung dew niya hindi nagre-red, pero yung pinaka-katawan niya, ito yung medyo nagre-red rin yung katawan niya, pero yung dew o yung dulo ng mga cilia, yung pinagkakapitan ng dew, ayan, hindi yan nagre-red. So kaya siya alba. Ayan, alba means white. So ito naman yung mga iba pang mga in-acclimate ko na nung isang gabi lang, kahapon, Friday, kasi ngayon ay Sunday. Friday ng hapon o tanghali dumating. Natapos namin to Friday ng gabi. Ayan. So ngayon, nag-uumpisa na silang mag-acclimate, no? Paano mo malalaman na nag-acclimate na? Kapag kaumpisa nang nagpupumilit bumuka yung kanilang drops. Kasi kung mapapansin nyo sa new growth na ito, toge o yung leggy yung pagkatubo, pahaba na. At may iba pa mamumuti na kasi nga tagal sa biyahe. So kapag ganyan, huwag kayong mag-alala. Usually ito, ganyan niya sila kahahaba yung kanilang new growth kasi nga tumubo sila dun sa madilim na lugar. Inaabot to ng mahigit 1 linggo sa biyahe and sa package sa karton nila, sa madaling salita. So ganyan. So ito naman yung dragon scale. Kanina yung Joe Joe. Hindi to yung Joe Smiley, pero Joe para siyang green na red piranha. Ayan. So ito naman yung dragon scale. Ganun din. Ang nagtanim pala na ito yung misis ko, pati itong Joe. Ayan. So tinitingnan ko siya kung papasa na. Pasado naman, diba? Kasi dati masyadong palalim yung tanim ni misis. So tingnan niyo naman, diba? Malalim yung tanim niya. Sabi ko sa kanya, wag pailalim. Kasi pag pailalim, paring mabulok yung halaman.
So pwede nyo naman remedyohan yan, yung medyo lubog na tanim. Huwag nyo lang diligan ng gusto. Kaya lang kasi, kung hindi diliga ako lahatan eh. Kaya obserbahan ko pa to kapag medyo nakakita ako ng negative sign. Medyo iangat ko to ng konti. Konting hila lang pataas eh. Solve na naman yan. So, dito naman tayo sa Harmony. Ito yung pinaka bago natin na nagkaroon tayo dati, wala pa tayo na ito. At ito yung isang mga unique traps na bago. Ayan. Upright na rin talaga yung growth na ito. Kaya lang, ito yung panahon na papalaki pa lang siya. Medium size. Actually, may mga large size na rin. Kaya lang, ito yung wide yung sa cycle niya. Pa-wide pa siya ngayon. So, pero ang maganda niyan, yung kanyang teeth. Yung silya sa kanyang teeth. Nandun agad. Yung pagka-unique niya. Hindi pa lang masyadong halata ngayon. Pero yung teeth niyan, yung dulo, medyo kakaiba. Ayan. So, kaya ito rin yung isa sa mga in-acquire natin. Yung si Harmony. So, kung papansinin nyo, wag lang kayo maglalagay ng kung naka-box kayo or naka-tray kayo, wag kayo maglalagay ng tray ng mas mataas sa halaman nyo. Kasi kapag umulan yan, malulunod itong mga to. Bakit to, sir? Mas mataas kaysa sa tray o halaman nyo. Kasi ang ginawa naman namin dito, yung plastic na nasa ilalim niya, mas mababa naman to. Ayan. Kaya kapag umulan ng malakas, ang pinakamataas na yan medyo matatabunan na ng konti yung halaman, pero magdi-drain rin naman yan. At kung hindi mangyari yung aking prediction na ganun nga so meron tayong biniling styrobox cutter, which is yung din yung pinamputol natin dito kasi doble yung taas yan nung na-acquire natin yung box na to. So ikakat ko lang yan ng mga yung singawan ba pagka kapag nagbaha yung setup natin, maaaring butasan ko lang yan sa mga dulo or ikat ko na talaga para maarawan sila ng morning sunlight, kasi dito hindi maarawan ng morning sunlight although may liwanag pa rin, pero yung direct morning sunlight namimiss nila. Obserbahan natin kung gaganto pa rin yan ng ganyan yung setup, gayaan na lang natin ng ganyan. Kasi bakit? Siyempre, mas matipid sa tubig kapag ganito, magtatag-init na. So, okay na to. Ayan. Tsaka kapag gusto mong high humidity, lalagyan mo lang to na lagyan mo lang to ng plastic sa ibabaw. Diba? Ito na bahalang magsabi kung gaano ka-high yung humidity na gusto mo. So, ayan. So, ito pa yung iba. Salmon. Ano daw yung traits ng salmon. Ang hirap kasi sabihin kapag hindi pa nalabas yung traits. Halimbawa ito, ano naman yung anong bago dyan, parang all green giant lang naman yung tsura yun. Pero makikita nyo kapag tumagal, lalabas rin yung yung unique traits. Tulad na lang nito na napaaga yung paglabas ng unique traits niya. At hindi lang sa petiole yan nalabas. Hindi lang sa petiole yan nalabas, pati na rin sa traps niya. Ito dito yung traps. Ayan pictureon ko nga kasi marami nagtatanong yan. Ayan. So ayan, pati sa traps niya. Ito nga wala pa masyado sa petiole. Ayan yung pagandahan ng unique traps. May traits sila na kahit na maghalo-halo yan dito, makikita mo pa rin. So ito naman yung Dutch na bago rin to dito sa akin. Yan ako nagkaroon. Ang yung clue ko dito, Dutch, ay malaki. Parang kamag-anak to ni DCXL. Iniisip ko paano ang unique traits ni Dutch kasi hindi ko pa masyadong makakita. So babalitaan ko kayo kapag lumabas na. Kasi halos kamukha siya ni DCXL. Hindi ko pa masyadong
kita kung anong unique nito. Kasi tumigil nga ako ng mahigit isang taon or kulang-kulang, umikit kumulang isang taon. Kaya yung mga bago, hindi ko na masyadong kilala. So ito naman yung giant drops. Bakit ko ito in-acquire? Ano? Kasi it reminds me dun sa mga BFT na nanggaling kay Sir Volker, yung mga clone-clone niya dati. Since hindi na ako makabili kay Sir Volker, sabi ko kailangan ko ng medyo panabla dun sa malalaking traps. So ito yun, giant traps talaga na literal. Hindi ko alam kung cultivar to, pero malamang cultivar to. Itong giant traps. Bago lang rin ko sa akin, ang ano niya, malaki talaga yung traps niya. Pero sa tingin ko, eh, ano siya, giant talaga siya. Kasi ito, kumpara mo dun sa mga iba. Iba ito, malaki na to, Dutch. Pero pag nilagay mo dito, iba yung laki niya talaga. Kung naalala nyo yung Taguro na cultivar na kinreate natin dati, galing sa seed grown, parang ganito siya, yung lalaki niya. Tapos ang maganda pa nito, hindi siya green na green, may pagka-red siya. At makikita pa natin yung magiging itsura niyan kapag tumagal pa. Si Giant Drops. At itong sumunod naman ay si Red Piranha. Reason why na bumili pa ako ng Red Piranha, kasi nga isa na lang yung Red Piranha natin doon. So maraming naghahanap ngayon ng red cultivar at medyo limited yung mga red cultivar natin ngayon, kaya bumili tayo ng Red Piranha. At ang panghuli, pero hindi yung not the least, sabi nga, ay yung Big Mouth. Itong Big Mouth meron na tayo na ito noong unang panahon pa, no? Pero dito ko napatunayan dahil dati alam ko nagawa tayo ng content about Big Mouth, you know, at sabi ko ba't ganun yung Big Mouth, parang nag-mutate minsan yung lashes niya, which is hindi naman pala nag-mutate yung, kasi ganun talaga pala si Big Mouth, may mutation yung lashes. Ayun na tulad niya, no? Alam niyo yung pasitooth or ano bang tawag nyo ng iba doon. Ayan, parang ganun yung kanyang yung nagiging lashes. Hindi lang yan sa isa or dalawa, halos lahat may ganyan. Ayan, may mga ganun yung kanyang lashes. Saan ba yung nasa daliri ko doon? Ito po, meron din dito, ito pa, isa. Meron kasi ngayong 2026 na bago sa source ko. Hindi ko natanong kung eto yun. Kasi meron kasing Big Mouth variegated, yung nagwa-white na Big Mouth. Kaya parang ayoko pa i-release to kasi baka eto yun eh. Hindi ko lang natanong kung eto yung nakuha ko, kasi nga hindi yun basta-basta nagme-message sa akin. Wala akong order. So tingnan nyo, halos lahat may ganyan. You know, hindi ko lang dahil na ano lang ng matagal, nabiyahe lang ng matagal, pero lahat may pamumuti. Malalaman natin yan kapag tumagal na, pag nawala yung pagkaputi. Pero kahit mawala yung pagkaputi yan, Big Mouth is Big Mouth. Ito yung matagal nang hinahanap ng mga nasa community natin na ngayon tumanda na sa pagka-carnivorous plant. So ito na, may Big Mouth na tayo after the long hunt. Ayan, Big Mouth. Napakarami namin na itong Big Mouth. Talagang naubos lang talaga lahat. Ayan. So ayun yung mga plants natin ngayon na ina-acclimate. Actually meron pang iba. Hindi lahat ng halaman pwede nyong ipulsan agad. Meron nga halos na ilang buwan na dito nasa shaded high humidity setup pa. Tulad na lang halimbawa nito sa Siberia na nag-decide ng mag traps jump. Sabi nga ng ating reyna ng mga brilyante. So merong nagbalik ng mga sangre. So nag-aalaga ng BFT. So kumuha siya ng mga ilang mga so mga ayun yung mga kasabayan o mas nauna pa sa atin ng mga nag-carnivorous plant dati, bandang Visayas and Mindanao.
So, marami silang nagbalik loob. Actually, tayo rin nagbalik loob eh. Kababalik lang rin natin. Ayun pala yung papaalis mamaya. Dalawang Cephalotus, isang German exec giant, isang big boy. Nakuha na natin yung technique para mag-alaga ng Cephalotus. Kaya nagpe-prepare tayo sa medyo malaki-laking project. Maraming Cephalotus rin, tapos maghihintay tayo doon, sigurado sa dami nun may lalaki na. Magpapalaki tayo ng Cephalotus sa outdoor setup. Maaring hindi man pure outdoor, pero gusto kong mapa-outdoor talaga. Yung tipong mga malapulsan, yung natural habitat nila. I think kaya yon. So kasi nakuha na natin yung technique, siguro lalagyan lang natin ng shading net or kahit anong, hindi net, UV plastic, hindi para pang sala ng UV ray, kundi para hindi sila maulanan. Bakit ayaw maulanan ni Cephalotus? Hindi naman sa ayaw maulanan, kasi sa area namin medyo around 40 to 50 yung humidity, regular humidity tuwing araw. So kailangan ko lang yun na isipin o isama sa calculation para mabuhay si Cephalotus. Kasi si Cephalotus, ito para siyang cactus. Ayun lang napansin ko, ayaw niya lagi natutubigan, lalo na sa kanyang katawan. So pwede niyo siyang diligan doon sa root system or paligid ng paso. Pero wag doon kasi prone siya sa algae. Mayroong isang nasakripisyo at na-example lang dyan, pero sulit naman dahil natutunan ko yung pamamaraan. Yung bagong dating na Cephalotus, may na-deads na isa lang naman sa 15 na dumating, isa yung na-deads. So ito pala yung ito si Cephalotus, ito pinag-usapan na natin. Ayan siya. Alam nyo ba, mula nung nilagay ko siya dito, or mula nung dumating siya nung ating in-acquire to, isang beses ko pa lang to nadiligan. At yun yung time na naulanan sila. Nung naulanan sila, sabi ko, 'di ba, wag mababasa yung body, pero napaulanan ko. Ayun ay syempre hindi ko naman kontrolado yung ulan at nasa labas ako nung pinipicture-picturean ko yung mga Cephalotus para i-market na rin sa page. Pero umulan, hindi ko agad na kasi sumilong ako, nainitan kasi ako noon, ayoko naman magkasakit. So anong nangyari, nahiyaan ko yung Cephalotus sa labas, pinasok ko dito at nagumpisa ng mabulok yung isa. Yung isa, ayun yung nalagyanan nung kanina. Nagamit ko na yung paso, wala na yung ito, pero nandito yun. Kagabi ko lang naman tinanggal yun para lang mapatunayan ko sa inyong may na-deads na isa. Ito. Ayan Cephalotus yan. Na siya. Ayan yung kapag nabasa nyo ng gusto. Kaya yung mga nagsisiphalotus, ewan ko lang, hindi naman kasi hindi naman sabihin ko sa inyo pag sinabi ko yun na kumbaga isa lang yun sa mga pwede yung dapat tandaan, na dapat hindi siya nababasa ng gusto. So isang beses ko pa lang ito nadidiligan, pero bakit may green na yan, sir? So acquire ko yan na may ganyan. At may iba naman na wala, tulad na itong sa ayan basa pa rin hanggang ngayon kaya hindi ko siya dinidiligan. Pero inyo, isang linggo na may gita or more, 2 linggo siguro may git. Pero hindi pa rin siya hindi ko pa rin dinidiligan. Bakit? Kasi nandito siya high humidity setup. So, ang humidity dito nung last na sukat ko 47, lumataas siya ng 70, 47 to 70, depende sa oras ng araw. Halimbawa, mas malamig or umaga or gabi, mas mataas yung humidity niya. So kapag araw, tulad ng mamaya tanghali, ang humidity na ito ng setup na to ay pumapalo lang, excuse me po, 47. Hindi ko pa nasusukat ngayon, pero hindi ko muna susukatin yan kasi may inahabol tayong papaalis na halaman.
So, ayun lang, no? Sa cephalotus, wag lagi nagdidilig. At hindi rin naka-water tray po yan. So, ayan, nakapatong lang yan sa ano, pero hindi yan naka-tray. Tulad, pati na rin yung itong mga nepenthes. Sa madaling salita, alagaan nyo siya na parang, ewan ko kung tatanggapin nyo itong suggestion ko. Parang cactus na parang nepenthes, no? Kasi ang nepenthes kasi, minimis pa natin ibabaw niyan, pero ito hindi eh. So, safe to say, na cactus. Tapos, media siguro, mas maganda yung well-draining soil. Ito naman, nag-work naman yung sphagnumos and perlite. Ang ano nga yung media nito eh, parang saliwa talaga, mali talaga. Ang media niyan ganito. Ito, tinanggal ko kasi, pinanitan ko ng sphagnumos yung papadala ko sa kanya. Parang ano lang, parang 96% long fiber sphagnumos Chilean. Tapos 4% na perlite. Napakakonti ng perlite para lang pampakulay eh. Oh. Yan lang, kakaunti. So kaya ang gagawin niyo talaga dito sa akin, kaya ang tagal ko bago diligan. So kung kayo ay nagpaplano na low maintenance, na mabubuhay rin, pwede yung gawin nyo. Pero huwag kayo magdidilig ng madalas. Which is advantage naman natin na dun sa mga nagtitipid ng pandilig dyan. Pero to be safe, pwede tayo mag-experiment sa mga susunod, ilipat or tanggalin natin yung toppings, gawin natin a well-draining media tulad ng mga sinasadya sa international community na sandy peat yung combination na minsan nilalagyan pa nila ng mga pang-irrigate like perlite or pumice. So pwede rin yun, kaya lang ang mangyayari yung dilig ka ng dilig. Parang sa akin okay na yung ganito eh, dadagdagan ako na ng perlite. So mas basic pa yung media. So ang ano na lang dito, yung sa pagdidilig. Kita nyo naman, no? Kahit na sabihin yung may mga sign na to ng pag-brown, normal yan sa ano, cephalotus. Pagka iniba mo ng posisyon niya, nagbabago talaga, nag-ano talaga yan. Kaya nga alam nyo, pagka nanood kayo ng mga care guide about cephalotus, ang sasabihin lang sa inyo, tanggalin niyo yung mga old picture, kasi yun daw yung nagiging dahilan na ito ay magkaroon kapitan ng mga algae or fungus. Kaya normal yan sa kanila, kahit basta't buhay na halaman, normal na magkaroon ng tuyong picture. Saan kayo nakikita ng puno na hindi nalalagasan ng dahon? Di ba wala? Ganun din sa mga carnivorous plant. Kaya kung may nabili kayo dito man or sa iba na nagkakaroon ng black traps or black picture or brown picture, eh normal po yan. Buhay po sila, ang mahalaga, normal yung new growth. So may mga iba na, sir, ba't yung iba hindi naman ganun, di ba? Hindi naman sila laging nagkakaroon ng mga brown traps tulad halimbawa nito. Pero may brown traps pa rin yan. Ang sinasabi natin kasi, may mga halaman talaga na, alam niyo yan, halimbawa sa batch, nag-alaga kayo ng manok, may iba na mabilis lumaki, may mga iba na mabagal, katulad sa gapi, ganun din, di ba? So goldfish, nanonood ako minsan ng mga ganung palabas. Ayan. So doon naman sa punta tayo dito, haba na ito, mag-isang oras na isang oras na vlog update sa growing area, sa mga bagong parating at kung paano tayo nag-aalaga sa outdoor. Ito naman yung bago nating challenge ngayon. Challenge pero ang dami agad, di ba? Ito yung Darlingtonia californica. So, cobra lily. So, dati nag-alaga tayo nito, nag-fail tayo. Ano naman sa ngayon, sir, na hindi ka mag-fail? Ba't ka nag-alaga ulit? May na-research kasi ako na iba, kahit sa international community, sa mga temperate o may init na lugar, ang ginagamit nila is styrobox. At sakto naman nung narinig ko, umilaw yung bumbilya. Ewan ko kung saan nakabit yung bumbilya, no? Pero yung bumbilya umilaw, nagkaroon ng idea na bakit hindi ko gamitin yung styrobox na meron ako dito, para hindi na ako maglalagay ng yelo. Ayan, so styrobox, bakit? Kasi ito yung isang mga halaman na binanggit ko kanina na mahilig na lumamig yung kanilang root system.
So to make the root system in the right temperature palagi, so yan, Styrobox. Tapos nilagay ko nila dito sa high humidity na sa tingin ko mali rin, pero tingnan natin kung mabubuhay ko to dito sa lugar na to, dito na lang sila. Pero kung ma-acclimate sila sa outdoor, bakit hindi, no? Mas gusto ko yung mas makulay na halaman. Pero hindi ko yan ilalabas agad na lahatan, siguro isa o dalawa. Ilabas ko yan dito sa taas. After ko mailabas sa taas, sa pinaka pulsan, tatry natin. So ayan, so pag inacclimate yung ibang halaman, bigay nyo lang yung mga pinakamalapit doon sa kanilang growing condition at pasasalamatan nila kayo. Tulad na lang halimbawa nito mga Helianthera na to at Brochichinea. Kailangan nila dyan laging maulan dahil dun sa Venezuela, Tapiu or alamang flat mountain sa Venezuela, lagi sila naulanan. So ayun ang tinatawag na rain desert. Di ba may rain forest? Ito naman rain desert, desyertong laging naulan. Naging maladesyerto or low minerals yung media dahil sa pag-ulan, hindi dahil sa pagiging desert. So kailangan tinatawag yun na flat mountain or rain desert. So ayan, lagi lang natin minimis yan araw-araw, minsan isa, dalawa o tatlo, pero kailangan na minis sila. Pag naibigay nyo yung tamang condition nila, ang thank you method nila ay pagbibigay ng picture na bago, na maganda. In this case, bonus na yung kulay. Dahil nagkakaroon lang yan kapag alam niya na, medyo nakuha niya yung kiliti ng mga Helianthera. Which is kahit ako, hirap ako. Dahil nasa outdoor ako. So, ang isa pa na inacclimate ko ngayon, ay itong si Regia. Kaya dahil dumating siya dito na basang-basa yung media, hirap akong i-acclimate ngayon kasi nabulok yung mga dahon. Pero dahil na-experience na natin last time na i-acclimate yung Regia, na 5 yata yun or 4 yung na-acquire natin nakaraan, same condition. So alam na natin ang Regia, ang technique naman dyan, wag mong ibaon alin yung kanilang root system, na mag-iwan ka ng kaunti sa taas ng media ng root system. Example natin, no? Kasi pag baon ng baon yan, kailangan may mga itim-itim pa nakikita sa taas. Ba't dyan sa rinde? Hindi nyo na masyado mapansin ng layo eh. Bigay tayo na example sorry para lang malaman ng iba at hindi kayo matakot mag-alaga ng Regia. Kasi kahit takot ako mag-alaga ng Regia. Pero dun sa mga collector natin na kaibigan ni Jurassic na matatagal na nag-aalaga, kuwang-kuwa nila yung kiliti ni Regia. To the extent na nasa pulsan si Regia. So ang kailangan ni Regia ay hindi nakabaon masyado. Mag-iiwan kayo. Ito nga hindi pa nga mga ganyan, no? So ayan, kita nyo itong itim na part na to. Ito itong, hindi itong new growth, kasi new growth sa ilalim talaga yung dumaan itong maglagay kayo ng itim na ganyan. Huwag nyo tabunan, kasi pag tinabunan nyo yan, taas ng chance na matunaw. Buti nga ito nag-tune na may pagbibigyan tayo niyan. So ayun ang pag-aalaga kay Regia. Tapos may mga iba rin naman nagre-require ng high humidity talaga. Yung tipong kahit na naka-todo sphagnum ka na live, may tubig ka na sa ilalim, hindi pa rin to kumbaga kakasahan ng gaganda ng less humidity. Pero gusto ko nang rin sanang tanggalin to Ito si Andromeda naman, pakilala ko sa inyo, kilala nyo na naman to, pero ito yung halaman na gusto na high humidity talaga na close to para mag-use pangit lang ng setup ko ngayon pero buo naman lang ito, hindi ko rin ito nadidiligan ng madalas. Kita nyo naman tuyo pero buhay. Ba yung tuyo yan. Kaya nagka-idea nga ako, sabi ko may mga halaman na gusto nila na dry yung media nila, mabigay mo lang yung humidity ng ayos, pwede na kasi ang mga halaman nakuha rin naman ng moisture yan sa hangin, diba? Tapos nag-explore yung ugat nila, hanapin nila yung kaya nga humahaba lalo yung root system Ito naman si Prolifera naman, ito isa sa mga bago kong pabebe.
No, nung pagdating niya, 'di ba, sobrang daming marami pa rin naman ngayon dahon. Ngayon medyo nabawasan, which is normal, 'di ba, sa bagong dating na halaman. Pero ah, same kumbaga care ang ginawa ko dito, pero eto nag-brown pa rin kahit na naka-high humidity. Sabi ko, mas maarte nga talaga si Prolifera. Tama si ChatGPT. Pati yung ibang mga kasama natin sa hobby, na sabi nila mahirap alagaan si Prolifera. Nag-agree na talaga ako noon. Kasi tignan nyo, wala namang namatay pa, no? Kung makipapansin nyo. Pero ang daming nag-brown. Ang maganda lang sinyalis dito ay meron na siyang mga dew. Ayan. So ang ginawa ko, tinanggal ko na sa plastic. At umaasa ako na, ayun, kasi nga nag-dew pa rin siya kahit natanggal sa plastic. Ibig sabihin, good pa rin. No? So, baka ang gusto niya, mas less yung humidity. No? So, tatapusin ko na itong update natin at konting care guide sa bawat halaman dito sa ating growing area. Bago ako magtapos, no, meron tayong project na ongoing ngayon. Ito yung sphagnum moss, no, ayan, hanging sphagnum moss propagation. Ayan. So gagawin natin yung hanggang third layer. Ayan. So may mga challenges na na-experience tayo noong nakaraan. May mga bumigay na tali, hindi dahil naputol yung tali, kundi bumigay yung buhol. Ayan, o. Kasi yan, pina-place ko pa yan para higpit na mahigpit. Pero dahil maikli na lang yung dulo, minsan umuusos yan, tanggal. So, ang gagawin dapat medyo mahaba yung dulo. Hindi ganito kahaba. Dapat mas mahaba pa dito. Ayan, hindi ganyang kahaba. Pangit yung ganyan. Maganda yung medyo mahaba. Mahaba pa dito ng kaunti. Ayan. Kasi kapag masyadong maikli, madaling matanggal sa pagkabuhol. Or gawin nyo pala 3 buhol. Kasi ito dalawa-dalawa natanggal. 3. Wala na ako na experience nung ginawa akong 3 ulit yung pagkabuhol niya. Bakit naman namin gagayahin yan, sir? Para kayo ng space. Makatipid kayo. Pero kung may malaki kayo space, go. No? Pero kasi ito, sa mga high humidity setup, maliliit lang kasi yung space na inaalat ko. Ito yung lugar lang kung saan ina-acclimate natin yung mga halaman. So dito rin sa baba, yung mga carnivorous plant. At sa taas naman, yung mga sphagnum moss. Ngayong taon lang natin to ginawa. At hindi pa natin to nagagawa dati. Nagkaroon lang ako ng idea nung sabi ko, bakit kaya hindi natin isabit? Total, ang dami nating sabitan. Kasi still matting yung ating growing area. So effective naman. Nag-iisip ako, naglagyan na ng mga patungan to nung nagkaroon kami ng idea na ganito. Yun, bawas or tanggal yung aming mga isipin kung paano kami magkakaroon ng mga iba't ibang maraming layer ng sphagnum moss setup. Kasi ang sphagnum moss kasi hindi naman nila trip yung sobrang liwanag. Yung sakto na ng ganyan, buhay na yan. No? Mas maganda lang talaga yung nasa pulsa na sphagnum moss. Pero ang goal ko kasi dito, kung napanood yung mga naunang vlog, pataasin yung humidity na hanggat umabot na nga ng 80 to 90%. Which is, hindi ko pa alam kung na-achieve na natin yun. At maglalagay tayo ngayong araw na to, ang goal natin ay karoon ng third level ng mga sphagnum moss. Dito, sa ganito. Kaya nga may ganito na yan. Ito yung panukat ko. Sabi ko, ayan, isang tangkal dyan. Sa baba, isang tangkal dito. So naglagay na ako ng marka ng paso dito. At yung sukat nung tali, nagawa ko na, nasa baba na yan. Gagawin ko na ngayon. So dito yung third layer niyan. Hindi ko na siguro kailangan ng port pa. Kung kailangan man natin, hirap na diligan no? So tignan natin kung paano diskarte. Maaring paslant yung pang fourth layer para mas madiligan natin. Pwede, di ba? Baka ganun yung maging natin system. Since hangin naman to, kahit na anong pa-islant yan or pa ganyan po, pwede rin naman, no? Bakit hindi, no? Parang okay nga yung islant na yun, no? Siguro mas stressful lang dun sa bandang baba. But anyway, yan naman yung isip ko gumagana. Hindi pa nga ako nagbe-breakfast. So
Ayan, salamat sa iyong panonood. Kikilos na tayo dito sa growing area. May nakatype pala dito sa ating mother plant na Geriana. So, mawawala na to kung matutuloy yung plano nung isa na mga nakakita niyan. Gusto niyang i-acquire yung malaking Nepenthes kasi nagulat siya. Basil, ganito kalaki. Ayan na, basil yan ha. Basil. Oh, ayan na, basil yun. Totoo namang basil yan dati. Ngayon parang mother plant na. Nakakabit yan dito kay ex-Geriana. Victorian era Nepenthes. So, yun lang po. Salamat po sa inyong panonood. At pwede nyo rin gayahin itong mga poor man setup natin ng ating mga carnivorous plant. Hindi nyo kailangan gumastos ng malaki sa bill every month. Kung matyaga naman kayong magdilig araw-araw. May libre rin kayong sunlight no, dito at yung tubig kapag umuulan. So, yun lang. Hindi ko sinasabing perfect na itong setup namin. Pero ito yung pinakamalapit sa perfect in our case. No? So, yun lang. Salamat sa inyong panonood. God bless. Happy weekends. Happy weekdays. Kung weekdays nyo na mapanood to. And bye-bye. God bless.